Whenever politicians bicker, the public watches intently, a sad but true reality for life in the Philippines. And that is why the developments on the ongoing upper chamber probe on the new Senate building continues to be a magnet for viewership and attention. When it will actually end solely depends on the protagonists. Daniel Manalastas tells us more. Kabuang Kanaday. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. After this heated argument, Senator Nancy Binay formalized her ethics complaint against Senator Alan Peter Cayetano. Binay was emotional while Cayetano was not moved at all and couldn't care less. I'm a mother, magulang ako, so kailangan kong protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ni Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, wait, naiyak ako kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko. Ito yung picture. Sabi ko, first time ko nakakita siya nag-file pero siya mukhang guilty, di ba? Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang filean ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Based on the complaint, Binay accused Cayetano of slander, violations of Code of Professional Responsibility and Accountability, and more. Also, Binay slammed Cayetano's allegations she was feeding questions to some media entities. Sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. Makikita niya na halos during the hearing ng Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita. Tapos every time mag-e-explain yung DPWH dun sa tanong nila, kina-cut off niya. Cayetano meanwhile told Binay to stick on the issue. I don't regret exposing na nagmamarites siya kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview sinasabi na mali yung numbers. Yung fingerprint ni Marites Binay at ni Lourdes Binay, siya din yun eh. Siya din yun. Napatunayan lang niya sa pagpa-file niya ng ethics complaint. Dadating ka doon, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipagdebate ka sa chair, tapos magwo-walk out ka. Diba? Guguluhin mo lang. Binay once again brought out the issue on 2015 Makati City Hall Parking 2 building. Yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. Sino ba nagbabalik nun? Siya. Tapos pinapalabas niya, politika yon. Hindi ba napatunayan naman yon? Oh. Siya magsasabi, tapos pag lumabas sa TV, yung pagbalik sa 2015, ako masisisi. I-review niyo lahat. Siya nagsasabi nun eh. Kaya ko nga sinabing marites eh. Meanwhile, the biggest question remains, are they open for a possible reconciliation? Then, depende ko ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na, I apologize, but ito yung hindi kasama dun sa apology. It's part of work. After that, no more problem, di ba? Pero mag-ayos tayo. Tayo na, hindi ikaw. Mag-ayos tayo. At paano tayo magkakaayos, Senator Nancy? Simple lang. Stick to the issue. For now, the Senate is set to resume its hearing this Wednesday. Daniel Manalastas from the National TV Network for a new and better Philippines.